Ayan, good morning mga ka-viewers. Papunta kami ngayon ni Dadong dun sa bahay na inaayos po niya yung drywall. Morning mga ka-viewers. So, nung nakaraan po si Dadong, before siya nag-start ng gawa dun, may maiksing video siyang kinuha. Tapos, pagdating namin dun, ayun nga, nakita namin, maliwalas na gawa ng, syempre meron ng drywall, dahil nga kulay puti, syempre umaliwalas na yung paligid. So, ayan, check natin mamaya kung gaano kalapad yung mailagay niya, kasi sasaglit lang po siya doon dahil nga may trabaho siya mamaya. Yung trabaho ko pala dito, yung pagkakabit ng drywall, ano lang, pagbakante lang na oras. 2 hours, 3 hours. Kapag off, ayun, mahaba yung oras. Hindi siya totally na full swing na. Kasi ano Hindi lang, naman DIY lang tayo. Tsaka hindi naman din nagmamadali yung yung may-ari ng bahay. Inaantay lang din niya na may bakante si Dadong. Tsaka ayun. Yun naman yung usapan nila kasi alam naman niyang may work din naman si Dadong. So, Tulong nga sa friend lang. tsaka ang kagandahan, same sila ng off. So, pagka nandito si Dadong para magtrabaho, may katuwang siya. Dadong, nagsusukat na naman. At ito po yung nagawa niya nung nakaraang araw. So, bale itong wall kasi nila, meron na siyang studding. So, ang nilagay niya, yung mga drywall na lang. So, mas madali siya kumpara dun sa ginawa niyo nung nakaraan pa, no? Kasi yun, naglagay pa kayo ng ng kahoy. Oo, mas madali siya kasi kakabit na lang. Mm-mm. Kaya nga lang, ang problema dito kasi hindi nila sinakto yung stud or studding na tinatawag. Ito yung 2x4, yung pamakuan or skruhan ng drywall or plywood na tinatawag. Kasi kung makita mo dito, ayan siya. Instead dapat na magiging 48 siya. Ayan, 48. Wala siyang pamakuan dito. Kung dito ka na naman kumuha ng half niya, kasi yung kalahati nito, kalahatiin mo siya eh. Kalahatiin mo siya Pareha sila para may pamakuan na, no? may pamakuan sila o may skruhan ka. Pagdating dito, hindi rin tumugma yung forfeit niya. Wala rin forfeit. Kaya mahirap din sa nagkakabit dahil hahanapin mo yung tamang sukat ng forfeit niya. Kung dyan ka magsisimula, ang forfeit niya ay dito. Hindi tumama. Nasa foam. Hindi siya tumama sa stud. Kung dito ka na naman kumuha, ayan, hindi rin siya tumama. Dito rin. Yan ang nangyari. Kapag dito ka rin naman magsisimula din, hahanapin mo siya, andito na naman siya. Lihis lahat? Kaya maraming putol-putol ang nangyari. Oo, hindi. Instead na dire-diretso sana yung pagkabit. Kaya dapat kapag nagsimula ka ng stud niya, susukatin mo yung buong length. At saka isipin mo kung saan mo ilalagay yung piraso. Yung piraso na may tinatawag, kaputol, yung kaputol niya. Yung pinaka... Sabagay kasi wala namang problema kung saan yung kaputol niya kasi mapipinturahan yan. Mawawala na rin yan yung dinugtungan na to.
Mm. Yung mga dinugtungan na to. Ito baka magtaka kayo, maraming guhit-guhit. Inano ko lang para madali mag-screw sa akin. Mm. Ayan, kaya marami siyang, Dugtungan. hindi ko siya natuloy na dito ako magsisimula kasi nga hindi pantay yung 4 feet niya. Ayan. Kahit nasabihin mo pahigain mo siya 96, wala rin, hindi rin siya tutugma. Kaya nung hinanap ko siya, dito yung 4 niya. Mm. Hanggang dito. Pagdating dito, hanggang dito yung 4 feet niya. Mm. Yan, 3 buo na drywall. Pagdating naman dito ay wala na naman siya sa 4 feet niya. Oh. Yan. Mm. Nasa foam na naman yung Wala na naman siya sa 4 feet niya. Oo nga. Kahit hanapin mo Walang dito, pamakuan. kahit na mag-atras ka or saan ka kukuha ng 4 feet mo, Walang kahoy na ano pa. kung dito ka kukuha ng 4 feet mo, ayan, kikita nga siya, pero putol na naman siya dyan. Mm. Hindi continuous ang 4 feet niya. Mm. Kaya, napakaraming Putol. napakaraming putol-putol. Kaya yun ang iwasan nyo kapag nagkakabit kayo ng stud. Mm. Or siguro baka ito, siyempre, yung mga pakyawan na, alam mo yun, O baka yung may-ari din, baka Or- nag-DIY. or nag-DIY, na, Kumbaga parang hindi naman masyado napag-aralan siguro pa kung anong tamang paglagay, no? yan. Kasi ganyan yung kinalabasan eh. Oo, kasi kapag dito ka, kuha mo siya yung 4. Pagdating dito, wala na siya. Mm. Nawala na sa wisyo. Wala na siya. Pagdating dito, wala na rin naman. So marami pang putol pala yan. Marami eh. Pero kung dito ka magsisimula, dito ka na naman siya, ito na naman yung putol niya. Mm. So may maliit siya na ano dyan na. Yan na naman Maliit siya. na portion. Ito na naman yung tama niya. Ewan ko ba? Ayan. Kasi sinukat niya na to ganyan sa nung gitna. nakaraan eh. Saan ko Gitna lang, sa itapat? gitna lang ng kahoy. Yung pinakagitna niya dito. Ito. Yung half, yan yung half niya. Oh. Yan. Kapag kumuha ka dyan, dito wala rin naman. Dito yung 96 niya. Oh, natapat sa bintana. 96 niya, ito na naman. Okay. Kasi sa hindi nakakaalam ng sukat ng ng drywall na to ay 4 feet ito. Mm. Ayan, ang sukat niya. Ito yung lapad niya, ito yung taas niya ay 90. naman. Ano yan? Yung walang kaputol. Hindi, yung ano yan, wala pang putol yan. Buo Haba yan. niya is 96. Okay. Kung sa feet naman siya, 4/8 siya. Mm. Yan. Okay. Kung sa inches siya, meron siyang 48/96. Mm. Yan. So, yun pala yung ano niya, yung width niya, tsaka yung kanyang Yung height niya, pag height. pinatayo mo siya. Okay. Kaya, dito ka matatagalan kasi pag hinanap mo, hindi lang yung Basta ka na lang hindi na yung lagay ng lagay, oo, ano? hindi basta-basta yung pagkakita mo ng 4 feet na yun na yun. Kailangan hanapin mo ang pinakamarami na makabitan mo ng buo. Mm. Hindi Tapos na- ihuli mo na yung maliit na portion. Pwede naman tayo mag-insert kung saan yung 4 feet pero extra work pa yun. Kaya ang gagawin na lang natin kung saan yung tumama yung last 4. Yan. Dito na tayo mag-end. Tapos, ang gagawin na lang natin, for example yan, i-cut nyo na lang. I-cut nyo na lang to. Mm. Kung hindi siya abot ng 4 feet, kasi dito yung 4 feet, i-cut nyo na lang dito. Mm. Na magiging half siya. Tapos continue na ulit. Mm. Habulin na lang yung pamakuan talaga, no? Habulin na lang siya. I-cut na lang talaga. Kaya marami siyang putol. Mm. Dito ganun din ang nangyari. Dito rin. Dito okay lang to.
Kaya iniwan mo yan. Yan. Ito yung sa hagdan na Hindi side. kasi ito babaklasin pa. Babaklasin ko pa to eh. Okay. Yan. Itong hagdan. So, Yan, bali ito. itong basement nila, ano pa po to, bare. Ganyan siya. Kaya, lalagyan din to ni Dadong ng partition. Bali, 2 rooms dun sa dulo. Tapos ito, nakahiwalay itong yung furnace nila, tsaka itong water heater. Bale, Lang naman kasi unahin lang muna niya yung budget ano lang yun. wall muna. Tapos saka na yung partition para sa rooms. Ito yung bintana nila. Yan. Pero maganda yung bintana nila kasi hindi na siya yung kagaya sa ibang bahay na maliit. Ito parang, oo, mas ano siya, updated siya kumpara sa mga nakita nating bahay dati, no? Kasi yung mga bahay dati, parang half lang yan, oh. Sige. At least yan whole na. Update ko na lang sila ulit pag Mm-mm. ano. So, ayan, kagaya niyan, meron siyang portion na inaalis kasi nga, ayun nga, so sobra dun sa pamakuan na sinukat niya. Hindi naman tayo talaga professional kaya gagamit tayo nito pero yung iba nakikita ko ginaganyan lang. Dire-diretso. Parang ganyan lang siya. Ginaganyan lang. Huwag ka nang gumanyan. Yan. Takong, oo. Yan nila. Oo. Mapa. Yung mga mabilis na talaga kumilos, ayan kasi, syempre, kailangan mo ng guide para diretso yung guhit. Basic lang yung nalalaman natin pero makakabuo tayo Ng basement, ng ano. basement o bahay. Magagawan mo sila ng kwarto. Yan, ganyan kapag lahat putol sa mga walang idea or sa mga professionals dyan, pwede nyo ko turuan kung ano ang mas madali. Diba? Mas madali na way. So, mga viewers, update muna tayo sa gawa ni Dadong. Ayan. Dito na po siya banda, sa dulo. Dito na siya sa itong side ng bintana. So, ito po yung view doon. Dinaanan lang namin siya dito kasi galing kami ng Walmart ni Bengbeng. Last time, anong oras tayo nag-start dito? Naka 2 hours ka lang kahapon. Diba? Tapos ngayon, dahil linggo, Ang third day natin to, diba? half day ka nung ano pa, nung nakaraan. Well, 11 ba yun? Ata, 8 hours. Yung 8 hours na yun, mula dun, sa dulo, hanggang dito yun. Hanggang kahapon. Tapos ngayon naman, simula siya kanina, mula dito naman, ayan, hanggang dun yan, sa dulo. Kung hanggang anong oras siya abutin dito. Kasi maaga pa naman eh. 1:00 pa lang. Medyo malapit din pa yung kapitbahay nila dito pala, no? Kasi ayan, oh. Helper, lagay mo dyan, oh. Ay, helper. Ito, yung gitna na yan. Lagay mo doon. Okay. Tali. Which tali? Ayan, tali. Tali. Yung Guhit? Good. Sabit mo lang. Dali. Ayan. Kasi lumabas si, ano. Na? Yeah.
Yan. Sakto. Isa pa, may isa pa dito. Dapat malinaw yung mata natin. Hilain mo unti. Yan. Okay. Ito? Ang daming pako. Siguro ano to? Magigmas ka. Alikabok ko. Maganda yung mga kahoy nila, no? Talagang good lumber siya. Kasi ang sabi daw, yung mga ibang bahay daw ngayon, iba na yung kahoy. Hindi na siya ganun katibay. So, ito daw yung mga klase ng mga kahoy na talagang matibay. Kasi biruin mo ilang taon na to pa, no? Mga ganon.